Actual footage nitong video nitong si Presidente Kuting na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na push-ups na tinatawag nating pulburon ay nakuha na nga ng actual na video. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong paggamit ni Presidente Kuting ng pulburon ay tila ba kumakalat na sa mundo ng social media at tila ba na isa publiko na dahil nga sa mga whistleblowers at sa mga testigo at mga witness na nakita or nakakita umano na talagang sinusubaybayan itong si Presidente Kuting at tila ba nakita na itong si Presidente Kuting na ito ay humihit-hit umano ng ipinagbabawal na gamot sa loob pa mismo ng Malacanang, kasama niya nga rito ang ilang kanyang mga gabinete at pati na rin ang kanyang asawa na si Lizatanas Mags. Well mga kaibigan, para nga sa actual na video ay panoorin na lamang ang buong video. Ito na nga mga kaibigan, at kung bago naman sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Siyempre pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang nagbabaga at bago dito sa ating bansa. Well, ito na nga mga kaibigan ang video. Panoorin nyo na lang po. Maraming salamat. Pwede po yang ay i-realign papunta dito sa paghahanda ng ating mga local government units hanggang barangay level. Paano maiwasan ang mudslide kung darating ang mga kalamidad? Paano i-improve ang forecasting capability and communication coordination ng PAG-ASA, local government units, DSWD, and mga disaster management units. Kaya po yan gawin. The powers and resources are within the powers of the President. Nasa kamay po niya yon. Kailangan niya lang pong matuto sa karanasan at kasaysayan at akuin at aminin ang mga pagkakamali at pagkukulang at baguhin ito. Good day ka Eric, sana magkaroon ng people power dahil may plano na gumawa ng referendum according to Attorney Trixie, si Chis at si Tambaloslos. No, they cannot pass it on to the people. Nagmamatsyag ang taong bayan. So, ibig ko pong sabihin, doable po ang binabanggit ko. Number 3, kailangan po ng Presidente magkaroon ng daily o regular, kung hindi man daily, na communication. Anong dapat niyang gawin sa pagbabaha, sa mudslides, sa mga inaabot ng baha, malalakas na bagyo. Kailangan niya pong i-communicate yung communication plan regarding disaster preparedness, crisis response, and management capability ng gobyerno at paano makakatulong ang mamamayan. Yan po ang wala at hindi ginagawa ni Marcos Jr. Very reactive, very knee-jerk, parang elementary ang kanyang pag-iisip na hindi niya kayang magkaroon ng well-projected, well-thought of at maayos na pinagpaplanuhan na uri ng response sa mga kalamidad. At ngayon sisisihin niya lang ang bagyo at mga pagbabaha. Paano naman po niya aaralin ka Eric, doon sila nakapokus sa kung paano sila mga ngurakot at paano wasakin ang kalaban sa politika ang mga Duterte. Tama po kayo. Ina ay. Hello po Sir Eric, mapapa-impeach ba nila si VP? Yeah, they can do that. But it's a different story kung tatanggapin ng taong bayan yan. Tama po ka Eric, may talk to the people dapat si BBM. Pero ang problema niya, kahit anong talk to the people man ang gagawin niya, kung hindi siya sincero at wala sa katotohanan at hulog sa realidad ng kanyang pinagsasabi, wala ring epekto yan sa mamamayan. Hindi kagaya ni Duterte sa panahon ng kalamidad at krisis, ay nandyan siya sa Marawi Siege and Marawi War. Automatic niyang pinamunuan at dinurog ang ISIS, Mauti ISIS attack sa ating lugar sa Mindanao. For yung 4 months lang, tinapos niya. Samantalang sa ibang lugar sa Syria, sa Iraq, taon hindi matapos itong ISIS problem nila. At pangalawa, nakita natin kung paano niya dinala ang bansa tungkol sa kalamidad dulot ng pandemya sa buong daigdig ng COVID-19. Siguro, imagine, no, kung hindi si Pangulong Duterte nakaupo na Pangulo ng bansa at kagaya ni Marcos Jr. ang nakaupo na presidente during those times of intense and deep crisis sa ating bansa like the COVID-19 pandemic, mahigit 2 taong hinarap ito ng buong mundo at ng ating bansa included, at ang Marawi Siege or Marawi War. Naku, malamang nalugmok po tayo. Kaya ito pong rejoinder natin kay Larry Gadon.
Kung lumaki man ang utang ng gobyerno ng bansa sa panahon ni Duterte, don't forget, Larry Gadon, kung anong mga hinarap na krisis ng bansa. 4 months tayo nangailangang punduhan ang ating resources for ammunition, bombs, at mga supplies ng military war natin against the ISIS attack sa Marawi at sa paligid ng Mindanao. Don't forget that, Larry Gadon. Huwag mong isisi kay Pangulong Duterte ang lahat ng paglubo ng utang, almost 16 trillion pesos. Hindi yan lahat utang ni Duterte. Hinarap yan sa krisis sa Marawi. Humarap tayo sa halos 36 months na krisis ng COVID-19 pandemic. Ang mga build at mga proyekto at pondo na ginamit ni Pangulong Duterte mula sa loans at local resources ng ating bansa ang nag-survive sa ating bansa na hindi nalugmok ang ating ekonomiya. Tandaan mo yan, Larry Gadon, huwag mong lituhin at lukuhin ang taong bayan. Pareho lang kayo ni Marcos Jr., panluloko ang inyong style. You cannot make the people look fool or think about them fooling every time na kayo magsalita. Kung nangutang man ang Pangulong Duterte noong panahon niya, dahilan yon sapagkat hinarap natin ang malakihang krisis never seen before in the history of any presidents na dumaan sa Pilipinas. Yan ang tandaan po ninyo. At yan ay accounted naman. At pinapakinabangan po ninyo. Ang build na mga proyekto ng Pangulong Duterte, no less than si Mr. Marcos Jr. nag-acknowledge na napakalaki ng naitulong nito at naidulot na infra support at survival sa ating ekonomiya dahil nagbunga ito ng tuloy-tuloy na paggalaw ng ekonomiya at infusion of resources and financial capacity sa ating local economy. Kahit na may pandemya at may mga digmaan tayong pinagdaanan. So wag po ninyong lituhin ang taong bayan, please, Larry Gadon. Mahiya ka sa sarili mo sapagkat taong bayan na nagpapasahod sa inyo. Lilituhin mo pa na si Duterte nagpalubog sa utang ng buong bansa. 2 taon na nakaupo si Marcos Jr. During his time, sana punta ang billion of dollars na inutang ninyo. At hindi may paliwanag, walang infra projects. Walang malalaking krisis kagaya ng Mindanao crisis sa Marawi War. Walang COVID-19 ng bansa. Saan napunta ito? Trilyones na pondo ang nawawala, and yet magmamayabang si Marcos na magpapaimbestiga siya. Kung ang mag-iimbestiga ay ang mga kawatan na politiko na involved sa mga pangungurakot na ito, hindi na lang bali. Huwag nyo nang gisahin ang mga taong bayan sa sariling mantika. We better establish the People's Tribunal. Kami ang mag-iimbestiga. We know also how to investigate. I-assist kami ng mga certified public accountants, mga retired auditors ng ating bansa, mga abogadong matitino, and we can facilitate a People's Tribunal to investigate anong nangyari sa mga ginastusan ng mga pundong ito ng 1.3 trillion pesos. At ngayon palulusutan tayo ng kwento ni Marcos na magpapa-investigate siya. Come on. Huwag yun ang lukuhin ng taong bayan. Kung magkaroon man ng investigation sa pangungurakot sa mga infrastructure projects na ito, including ang flood control projects, at kung saan napunta ang mga pinagkakautang ng gobyerno, pati sa PhilHealth na pilit yung kinakamkam ang pondo ng taong bayan para sa kalusugan at mga pagkakasakit ng ordinaryo at mahihirap na milyong-milyong mamamayan, ipagkait pa ninyo. Imbestigahan na rin natin yan. Pati ang Maharlika Fund ninyo nga 500 billion pesos, saan na? Saan napunta ito? Saan ang report nito, Larry Gadon? Saan ang report nito, Mr. Marcos? Kaya dapat magkaroon ng People's Truth Tribunal. Katotohanan sa tribunal ng mamamayan. Pwede. Pero yung sa Kongreso, sa Senado, tapos lamutakin lang ninyo at gagamitin sa maruming laro sa politika para sirain ang kalaban nyo sa politika ng mga Duterte. No way. Let the people investigate. Let it be assisted by experts like retired state auditors, certified public accountants, at mga abogadong matitino. Yun pong pwede natin gawin. Imbestigahan natin. We accept the challenge of Mr. Marcos. We establish the People's Truth Tribunal. Imbestigahan natin ang pangungurakot ninyo. That's a challenge. Kung kaya mong gawin. Kaya huwag ka na magpa-interview ng pa-English. You know, there are two sides to this. Pa-islang pa. Huwag ka nang magpagaling at magmagaling ng speech mo. Hindi po yan ang kailangan ng taong bayan. Aksyon. At desidido ang mga paglalatag nito. Sana makita mong video na ito. Kasi I am not a lawyer. I am not a politician like you.
Pero sa karanasan ko po sa social movement, sa kilusang masa, kaya ko pong analisahin ang lipunang Pilipinas. At alam ko po na kayang gawin ito. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, very simple. Have a political will, have a determination of action, have the sincerest intention to do good governance, at wala kang papanigan ng mga oligarko at malalaking mga barkada mong mga bilyonaryong negosyante nakapaligid sa iyo, you can do good for the country and better. Kapag wala kang itinatagong interes at wala kang pinoproteksyonan na personal at mga friends interest sa paligid mo. Kaya pong gawin ito, yan po ang dahilan kung bakit kami nagsasalita, not because we just want to criticize the government. We are doing this because the situation may sometimes seem so desperate, but it is far from being hopeless. Hindi po hopeless ang ating kalagayan. Kaya mga kababayan, yun po muna ang ating tatalakayin. Pinupuna ng taong bayan ang binabanggit ni Marcos Jr. na dahil sa force majeure, force of nature, hindi daw kayang labanan ng ating flood control project at ng gobyerno natin sa disaster management ang lakas ng Bagyong Christine. Excuse me, Mr. President. Bagyong Christine was not even in the third level category near Typhoon Yolanda or even sa iba pang malalakas na bagyo. Ang bagyo po ay yung inyong pagpapabaya at pangungunsinti at worse pakikipagsabwatan na lumaganap at manumbalik ang big-time, large-scale systemic corruption sa Pilipinas, na ang nakikinabang ay mga politikong ganid at gahaman na nakapaligid sa inyo, lalo na dyan sa Kongreso, na patuwad-tuwad committee pa sila, tuwadcom pa kung tawag nila, at ang nakikinabang ay malalaking pamilya nila at mga oligarko at bilyonaryong negosyante nakapaligid sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi nyo kayang harapin ang katotohanan, Mr. President. Kaya muli, sa mga kababayan po natin, tandaan po natin ang pagsasalita at paghahayag ng katotohanan ay bahagi ng ating tungkulin bilang mabuting mamamayan. Let's tell the President to be truthful, honest, accountable, and transparent in the conduct of affairs ng kanyang opisina. At dapat ang pinapakinggan niya ang taong bayan. Nick Elman, hindi magaganap ang sinasabing People's Tribunal hanggat umiiral ang isang dayuhang sistemang oligarko. Opo, pero pwede natin gawin yan as symbolic, Ginoong Nick Elman. Ibig sabihin, they may not allow it under the present circumstances of the present administration ni Marcos, but the people can initiate it. So meaning magiging people's initiative siya. Inisyatiba at gawain ng taong bayan, at pwede natin gawin yan by doing research and independent public forum. Yun ang ibig kong sabihin. Kung wala man yan legal authority, magkakaroon yan ng political value in the interest of transparency sa public discussion. Yan po ang dapat gawin, Ginoong Nick Elman. Ipinaglalaban pa siya ng kanya mga alipore, sayang lang gid, kulang sa plano o nasobrahan sa kahambugan. Tama po. Hindi ko nakita ang pangalan, umakyat na eh. Sinfronia Dayan, Baricar, sir, ibinenta niya pala ang Mactan Airport. Yes, halos lahat ng airport kontrolado na ng malalaking oligarkiya, mga bureaucrat capitalist. Sa Bulacan, Ramon Ang in San Miguel, sa Naiya, 1, 2, and 3, Ramon Ang, sa Mactan, I think, Aboitiz. Marami pa lahat, expect, at pati po, ang ngayon lang, may nagrereklamo habang nagla-live tayo. Ang Meralco ay nag-i-increase taon-taon ng mahigit 3,000 buwan-buwan sa kanilang paniningil sa mga taong bayan, between 1,500 to 3,000 pesos ang ini-increase nila taon-taon kay Eric mula sa previous bill. Pero walang investigasyon ang Kongreso dito. Tama po kayo. Ang mga industriya ng kuryente, tubig, transportasyon, airport, port, dapat nasa kamay po yan ng matinong pamamahala ng gobyerno. Kapag yan ay inahawakan po ng mga oligarko at mga burokrata kapitalista at malalaking negosyanteng mga elite at bilyonaryo, wala po silang pakialam sa public service. Ganansya po ang una para sa kanila. The government must control and take over the operations of the airport, transportasyon, at pati na po ng komunikasyon, at pati na rin po ng kuryente at tubig, at mga hospital na malalaki na kailangan po sa pag-unlad ng ating bayan. That should be the way. Yan pong ginawa ng China,
yan ang ginawa ng Vietnam, yan po ang ginawa ng Cuba, at yan din po ang ginawa ng Singapore. There are also private areas na privately owned or privately invested, pero regulated sila. Hindi sila ang nagdo-dominate ng mga strategic and basic na mga importante at mahalagang mga public utilities like power and water. Tama po yan. Yun ang pinagsimulan sana ng kanyang tatay. Subalit, winasak ng cronyism practice kasi mga kamag-anak din nila ang pumosisyon sa mga board of trustees and directors ng korporasyon ng mga inagaw ng gobyerno sana ng tatay niya na mga purposely for nationalization. Kaya tama po na dapat balikan ang mga bagay na ito. Walang direksyon ito sa gobyerno ni Marcos ngayon. Ang pagkontrol at ang pagpigil ng pangangalapkap at pangungunyapit sa puder at kapangyarihan sa pundo ng oligarkiya gamit po ang kanilang access ng pagiging kasabwat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Yan ang tinatawag na bureaucrat capitalism nung ako'y nasa CPP, NPA, NDA pa. Burokrata kapitalismo. Ginagamit ng gobyerno para magnegosyo at ang negosyo ginagamit para patakbuhin ng gobyerno hindi sa kabutihan ng taong bayan at mamamayan at ng ordinaryong masa, kundi sa pagpapalaki ng bundak ng mga bulsa at pundo ng politikong sakim at gahaman at mga oligarkiya. At yan po ang dahilan kung bakit pinupuna natin ito. We do not like that kind of government na magpapatuloy sa ganyan. At kaya po, binalikan ko yun kanina ang sinabi ko. Si Miss Lan ay very successful sa pagbubuo ng conglomerate of investment and bank system sa Vietnam, Saigon Commercial Bank. One of the major players ito sa financial industry sa Vietnam. At ninakaw niya 44 billion US dollars na pundo at mga investments, kwarta, pera, at ari-arian. At ngayon, inabot siya ng kamay ng hustisya sa Vietnam. And she is now subject to death penalty through lethal injection. Yan po ang dapat na mga balikan natin upang magkaroon ng aral sa kasaysayan at karanasan ng taong bayan. Sir, ngayon nakatira tayo totalitarian from gobyerno na bulok. Halos lahat ng workers sa gobyerno willing magsinungaling at hindi gumawa ng tama para lamang sa pera. Lalo na po ang mga matataas sa kapangyarihan. O ordinary workers siguro medyo mahirap, no? Kasi sila nga naghihirap din, ano? Mga job hires ngayon nasa 300 pesos per day lang, between 300 to 400 pesos per day. Hindi po nakakabuhay na sahod yan. At ganun din po ang mga ordinary clerk ng gobyerno. Subalit yung mga kongresista kagaya po nila Saldico, nila Dan Fernandez, nila Benny Abante na nagpapastor-pasturan ang kulukoy na ito, sina Stila Kimbo, at sina Suarez, sina Paduano, no? NPA dati na sinipa at pinatalsik at ngayon ay malaking bundat na politikong kasabwat na mga ganid na mga oligarko at politiko sa gobyerno. Sila lang ang bundat. Pero yung ordinaryong mamamayan at empleyado ng gobyerno by almost mga ilan ba ang government employees, mga 3 million yata ang government workers all over the country, ay hindi po sila nakakaranas ng mabuting buhay. At sila po'y hikahos kagaya ng ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga magsasaka at magbubukid sa ating bansa. Kaya po ako nagsasalita ng ganito sapagkat kaya namang gawin po ito ng mabuting pamamahala. We don't need to have revolution na maging madugo ang lahat. We only need to change leaders and inculcate a culture of political value in good governance. At yan po ay generational. Kasi kapag madugo po ito, wala pong patutunguhan sapagkat lulugmok tayo lalo pag armadong revolusyon ang gagawin natin. I am no longer advocating for armed revolution. Pero sometimes, alam nyo ba, nakakatempt yan, ha? Natitempt kang balikan yon kung ganito lamang kabulok ang gobyernong kinakaharap natin. But I will no longer do that. I will go for peaceful, transformative political interaction and interventions through public information advocacy like what we're doing right now. Let the people decide through peaceful means of engaging the government in their good citizens' duty. By advocating information, being critic, and being active in transformative and good governance advocacy sa politika natin.
So yun po sa mga nanonood sa atin, si Alden, sino ngayon nakatira? Doc June, Toto Idol, paano ibutong ipanaw? Number 18 po kami sa balota, ang shading is only 1. Ipanaw Sambayanan, number 18. Para makuha po at makasama ako dahil number 3 nominee ako, we need to raise and get to 1.2, 1.3 million votes para makapasok pa ako. Kung 300,000, isa lang po ang votes na makuha natin. Kung 700,000, pasok si Lorin Badoy. Dalawa sila na Attorney Busantog, wala po ako. Kailangan mga 1.3 million votes para makapasok po si Ka Eric. Ang AXIS saka ako Bicol ang palaging nananalo dyan. Pero look what they do to the country. Wala namang naitulong sa taong bayan, walang pinagkaibayan sa party list ng CPP, NPA, NDF. Pinapabundat lang nila ang kanilang mga sariling bulsa, ginagamit nila sa personal political interest, pero ang agenda ng taong bayan hindi nila bitbit. Bakit mga Duterte, balik mga Duterte, butang tulay, Batangas, kag Guimaras, kag di mabudlayan, truck barko. Okay. Ano man ba nila malain Duterte? Pero kita mo pumuluyo, nagabulig. Yeah, thank you, Michelle Alojado. Jan Amasa, good to see you, Brother Eric. Thank you din po. Pasensya na kayo pa galaw-galaw yung camera. Cellphone lang pong gamit ko. At importante nakakapag-lobilo ako sa inyo. Jen Inudio Castillo, magkampanya kami para sa iyo, kay Eric, para sa bayan. Maraming salamat po. At araw-araw tayong magsasama. Ito po'y patikim lang natin. I think we are up on time na. Okay, Idol. Ano yung kay Lorraine Badoy? Number 2 siya sa Ipanaw Sambayanan. Number 1 siya Attorney Busantog. Number 3 ako. Panalo kayo kay Eric. Sana po tulungan tayo ng buong may kapal at ng taong bayan. So, si kampanya po kita, party list mo, basta PRRD matic yan, basta nakalinya. Yes po. Magandang revolutionary form of government. Lahat ng korap na politiko, bibitayin na lang. Kung that will be the will of the people to happen, wala tayong magagawa na mapigilan yan. May hangganan din pong pagpapasensya ng taong bayan. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Ulitin ko po, babalikan natin itong talakayang ito. Ang gobyernong nagsisinungaling sa kanyang mamamayan ay walang mabuting magawa para sa bayan. Yan ang reminder kay Bongbong Marcos Jr. Ang gobyernong nakikinig at tumatangkilik ng boses ng kanyang mamamayan at sila'y pinagkakaisa at minumulat at inaangat at pinaglilingkuran ng tapat, hindi lamang ang mga bilyonaryong oligarko at sakim na politiko. Yan ang gobyernong maayos at tutungo sa pag-unlad ng ating lipunan. At alalahanin po natin, palagi po nating tandaan, walang magmamahal sa bansang ito, kaya mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Tayo po'y manalig sa Diyos, magkaisa tayo sa kapwa Pilipino, huwag tumigil na magpahayag ng totoong boses at damdamin ng taong bayan, pumuna sa gobyerno kung kinakailangan at magbigay ng ating saloobin upang tulungang maging maayos at mabuti ang pamamahala sa ating bayan. At tumulong tayo sa mga mabubuting leaders na may mabubuting programa at nagbibigay ng relos sa mga kadete, mga as graduation gifts. Parang ang feeling niya, bakit naman hiniya mo pa? Pwede namang, sa totoo lang, actually, pwede. Kasi kung ako ang presidente, at tinigay sa akin, kahit na nagre-react ako dahil wala namang karapatan itong manghingi, sasabihin ko sa kanya, sige, bigay mo yung address mo at patatawagan kita. Alam mo itong relos na ito, binigay ng asawa ko. Baka naman hiwalayan ako, ibigay ko sa iyo. Maraming excuses Basta patatawagan kita, di tapos na sana. Pero alam mo, Attorney Sal, I have talked to some, yung mga military, parang tradition talaga yun, Attorney Sal. Yung iba, ng mga kadete, ng graduation, kung hindi watch sapatos ng presidente. Humihingi sila o binibigay? Either ididiretso bibigay or they ask. Sa akin, kung tradisyon yun, mali yung tradisyon yun. Kung baga mo, medyo konting delikadesa naman. Hayaan mong bigyan ka nung magre-regalo sa'yo. Huwag mo nang hihingin kasi there are times na talagang hindi mo pwede ibigay. Mabuti kung mga street smart yung presidente. Paano kung hindi? Hindi makaisip kagad kung ano sabihin. Kung si Duterte yun, kadali Gusto ko yung
Paano kung hindi street smart yung presidente? Kasi kung richie-richie ka, puro lang hindi mo maiisip yun. Pero kung mga ala Duterte ka, ganun kagad na. Binigyan ni PR. Kaya hindi problema rin kasi sa mga iba, huwag kayong basta hihingi. Mabuti sana kung joke. Paano kung seryoso yung tono nyo? Mr. President, ba? Talagang mabuti, hindi ka na nabulyawan. Siguro kung iba-iba yan, tinamahan ka. Pero anyway, ano lang ho yun. Kaya si Inday Sara, yung reaction ay natural lang ho yun sa isang tao na pag nakakita ng mali at medyo offensive. Hindi ho ba pag nag-uusap-usap tayo, halimbawa, grupo tayo, merong magsasalita dyan na sa tingin mo, nakakayamot, sasabihin mo, pwede ba, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong gurugurin, ang sarap mong patayin, tanggalin ko kaya ulo mo. Ano lang ho yun? Hyperbole na tinatawag. Hyperbole, hyperbolic. Wala akong ibig sabihin yun. Doon naman sa pangalawa, meron pa akong sinabi dyan sa, yun nung earlier on, hindi ko ba sinasabi ni VP Sara na huhukayin niya. Yun naman binigyan naman kagad ng akala mo, literal. Hindi ang ibig lang sabihin niya. Unang-una, kailangan tingnan niyo yung nakaraan ng mga Duterte. Itong kanyang ama, siyempre kasama na ang pamilya niyan, sila hong gumawa ng hakbang upang mabigyan ng parangal ang tatay ng presidenteng ito, Presidente Marcos Sr., na ilagak sa simenteryo kung saan inilalagay yung mga tinatanghal nating bayani sa ating bansa. Kaya nga tinawag na libingan ng mga bayani. 4 na presidente hindi nila nagawa yun. It has to take a Duterte to do that. Kaya dapat titingnan niyo yung kontekstong yun. Bakit naman sisirain ni BP Sara? Kaya niya lang kung sinabi yun, unang-una, number 1, sabi ko na nga sa article, yung pong salita niyang yun, sa isang private chat. Sila-sila lang yun. At yun pinatungkol niya lang doon sa kausap niya na kapatid ng presidente. Ibig sabihin, wala siyang intensyon na i-publicize yun. Ngayon, ang nagre-react, hindi nga nagre-react yung pinatungkulan Wala namang ibig yung isa, hindi ba? Pero ang nagre-react yung mga kalaban ni Presidente Duterte. Kaya sabi ko, bakit ba mas papa pa kayo kay papa? More popis than the pope kayo. Hindi nga nagre-reklamo yung pinatungkulan. Kayo naman, react na react. Kung si Presidente Marcos Jr. nga, hindi rin pinatulan. Kasi alam nila, nang ibig lang sabihin, titingnan niyo yung context. Sabi niya, pag hindi niyo tinantanan, ano bang ibig sabihin? If you don't stop humiliating me, attacking my integrity, I will engage you to a fight. Yun ang ibig sabihin. Lalabanan ko kayo. Yun lang ang ibig sabihin, hindi yung hukayin, i-spread. Unang-una, alam mo ba na yung pag-i-spread ng ashes is already a fashion? Fashionable na yun. Tingnan niyo sa mga movies. Di ba? Hindi ka. It's already a practice attorney. Practice talaga yun Hindi yung masama yun. It's not even a crime. Ang mali, yung huhukay mo nang walang paalam. Dahil marami naghuhukay para ilipat. Pero huwag niyong intindihin yun. Pangatlo, yung sinasabi ko dun sa column, kasi sabi daw nung mga iba, gaya nung abogadong tinutukoy mo kanina. The lawyer friend! Dapat daw tanggalin. yung sabi ng iba, gunggong talaga yun. Sabi nila yun. Okay. Ako, mas matindi pa doon, kaya hindi ko nalang sasabihin. Huwag mong sasabihin, attorney. Atin na sabi mo lang naman biro mo. Sabi niya, hindi raw nagpe-propose si Presidente, kaya kailangan, tanggalin lang to, mag-resign ka na lang. Pero may nagtatanong, Attorney Sal, ano naman daw ang nagawa niya? Definitely wala. Kita mo, yung opisina niya, walang budget. Pinagbigyan lang siya. Anyway, hindi. Ang punto ko ganito.